For today's video nga is naligo nga ako ng maaga kasi nga sobrang init. Habang nagsusuklay nga pala ako is nagising nga ang bunsuan ko at iyak nga ng iyak. Siguro nga is nagugutom nga ang bunsuan na yan kaya tingnan nyo naman ang itsura niya o sobrang nga ang pag-iyak niya. Alam mo naman hindi pinuyat ang mamiroan nyo. Siyempre ano pa nga ba ang gagawin ko kung di ipagtitimpla ko na nga pala ang aking bunsuan. Pagkaabot ko nga sa kanya is eto nga at agad-agad na nga siyang dumede. Hindi niya nga ako pinapansin, siguro nga is inaantok pa talaga siya. Stress nga pala siya ng madaling araw natutulog kaya nga for the puyat lagi ang mamiroan nyo. Eto na namang ate Yumi ko is hindi ko na nga rin pinapasok sa school kasi nga nilagnat pala siya kagabi. Buti na nga lamang at nag-announce nga rin pala si teacher na wag na nga daw muna papasukin ng mga bata kasi nga medyo busy nga sila at sobrang dami nilang ginagawa. Gantong masama ang pakiramdam ni Ate Yumi is nagpapasubo pa talaga siya sa akin ng pagkain. Pero ko naman siya pakainin is for the luto nga pala ang mamiroan nyo ng sinantulan. Hapon nga is nagiling ko na nga pala to sa food processor, etong santol. Namang giniling is pinakuloan ko nga sa pressure cooker para nga medyo malambot na nga. Siyempre hinugasan at piniga ko na nga ulit itong santol. At nandito naman tayo sa part na medyo nahihirapan niya ang mamiroan nyo. Ito nga at magpipiga na naman ng gata ang mamiroan nyo. Kaya nga ako ng isang tasang tubig para nga sa unang gata. Siyempre gamit ang buo kong lakas is piniga ko nga ng mahigpit itong mga gata na to. Ito kasing ulam is mas masarap talaga yung madaming gata. Totoo lang is medyo nahihirapan talaga akong magpiga pero siyempre kakayanin natin yan kasi nanay na nga tayo. Medyo magtatanghalin na nga rin ng mga oras na yan kaya for the luto na nga talaga ako ng mabilisan. Eto nga at nahanda ko na nga ang lahat ng ingredients at syempre ready na nga pala akong magluto. Syempre una nating igigisa ang bawang sibuyas at saka ang luya. Sunod ko na nga inihulog itong giniling na baboy. At for the gisa-gisa nga tayo para nga maluto-luto nga pala talaga yung karne. Sa totoo lang is first time ko nga lang palang magluluto nitong sinantulan. Dahil nga walang alamang, ito nga palang mga hipon yung ipinilagay ni tatay. Sinama ko na nga rin sa pag-isa para nga maluto-luto nga rin tong hipon na ito. At inihulog ko na nga rin pala yung piniga kong santol. At syempre for the halo na nga ang mamiroan nyo at pil na pil ko na naman talaga ang pagluluto. Tansya-tansya na nga lang ako kasi first time ko talaga tong ginawa. Ito nga palang santol na to is galing pa nga pala sa Makabling nung umuwi ako. Tingnan nga is kaunti nga lang siya nung piniga pero pag niluluto nga is bigla nga palang dumadami. Inihulog ko na nga rin pala yung pangalawang gata para nga mapakuluan na nga rin. Siyempre pagkahulog ko ng gata is tinimplahan ko na nga rin pala ng mga pampalasa tulad ng paminta, magic sarap at asin. For the tansya na nga lang ako sa asin at siyempre halu-haluin natin para nga kumalat yung mga pampalasa. Hintayin lang natin tong kumulo-kulo at pagkatapos ay antayin na rin natin tong matuyo. Mabilis lang palang maluto ang ganitong klaseng ulam, yun nga lang medyo matrabaho nga. At nung natuyo na nga yung pangalawang gatang inilagay ko is for the hulog na nga tayo nitong unang gata. Mas maraming gata is mas masarap nga talaga. Dalawang nyog yata ang binili ni tatay kaya medyo maraming gata talaga. Kapag ganito kasing santol is matakaw din talaga siya sa gata. Diyan nga halo-halo na naman ang mamiroan nyo. Ilang minuto pa nga is naluto na nga rin pala yung aking sinantulan. Pre-version ko to, pasensya na kayo kung hindi tayo magkaparehas ng pagkakaluto. At eto nga for the kain na nga rin pala ako kasi nga medyo nagugutom na nga rin ng mamiroan nyo. O siya, kain po tayo. Sayang nga at walang nabiling siling green si tatay kaya hindi ko na nga rin pala to nalagyan. Pero okay lang, masarap pa rin naman ang pagkakaluto ko. O siya, hanggang dito na lang po muna. Salamat po sa panonood. Bye!